exam. Ay. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa ating Panginoon sa araw na ito na muli tayong magkasama-sama. O purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga bansa. Purihin ninyo siya, ninyong lahat ng mga bayan. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay dakila sa atin, ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Mangagbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan. Mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Awitin po natin itong Glory to His name. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, na sa araw ng aming Panginoon, kami pong lahat na magkakapatid ay pinahintulutan niyo pong makarating sa lugar na ito upang sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa buong isang linggong nagdaan sa aming buhay. Salamat sa pag-iingat niyo. Salamat sa pagkakaloob niyo ng aming pagkain sa araw-araw.
Salamat sa lahat ng bagay na ginawa niyo sa aming buhay sa buong sanglinggong nagdaan. Higit sa lahat, salamat sa pag-iingat niyo sa aming kaluluwa upang Ama kami po ay patuloy na makapagtagumpay sa aming pong buhay espiritual. Sa umagang ito, kami po ay muling sasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Tulungan mo po ang mga kapatid sa buong mundo na kasama naming sumasamba sa inyo sa kagandahan ng kabanalan. Tulungan mo po na lalo po kaming maging malapit sa inyo. Lalo na po yung aming mga kapatid sa Tanap, Burgos, Ilocos Norte, sa kanilang pagdaraos ng ika-24 na anniversary sa araw na ito. Tulungan mo po sila, hamunin, na lalo pong maglingkod sa inyo. Salamat sa simple nilang pananampalataya. Tulungan mo po sila na lalong maging mapagtagumpay. At tulungan mo po na lubanggana po ang Ebanghelyo sa buong Ilocos. Kaya samahan niyo po kami sa buong panahon po ng aming pagsamba sa umagang ito. Sa pangalan po namin Panginoong Jesus, ito po ang sambutilin. Amen. Ngayon po ay bigyan na natin kay Brother Jeff. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang gabi sa mga nasa kabilang panig ng mundo. Canada at saka USA at saka ibang lugar. Binabati natin ang 24th anniversary of the Church of God and Tanap, yun ang baryo nila. Burgos, nasa dulo na ng Pilipinas yan, doon sa taas. Ilocos Norte. Ilocos Norte lang nakalagay dito eh. Pero ang kanilang bayan ay Burgos, Ilocos Norte. Nandun yung Kapurpurawan. Alam niyo, sino na nagpunta sa Kapurpurawan dito? Hindi Kapurpurawan. Kang isitan siguro, tinapanan niyo. So ang kanilang tema, maganda. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. The greatest Islam. Ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Batiin natin sila. Ini-invite kami na pupunta doon eh. Kaya lang pag umalis ako rito sa Baguio, pagdating ko malalockdown na ako. Ayun. Quarantine na naman ako. Siguro next year na lang. 2019 nakapag-attend ako ng kanilang anniversary. 2018 hindi. Nasa Canada kami noon. Halos taon-taon pupunta ako doon sa Ilocos Norte. Panalangin natin sila. Sana magtagumpay. Ay mga maligtas sa Panginoon. Ngayon, ang binabati ko yung mga kapatiran, lalo na yung nasa abroad. Ayan. Si Sister Judy Daos, dating taga-Dagupan, nakapag-asawa ng taga-Paniki. Ngayon, nandun silang lahat sa New York City. Ayan. Nadalaw na namin sila noon doon, sa Queens, New York City. Ayan. Si Brother Ricky, doon sa Quebec. Sila Brother Ding, at Sister Belle doon sa Vancouver. Sister Annalisa doon sa Jordan. Nandun siya ngayon. Sino pa ba? Si Ruben. Brother Ruben nasa Japan. Kanina nakita ko doon sa Sunday School si Brother Dong Lucindo Canlas. Nandun siya sa Fairfield, California. 2 hours away from Golden Gate. Kaya nandun sila. Kaya panalangin natin, mga kapatid. Sino bang nakalimutan ko dyan? Na nasa kabilang dagat o kabilang bansa. Sino ba? Nakalimutan? Jovita Perez. Dubai. Ay, Sister Jovita ng Dubai.
Ano bang oras sa Dubai ngayon? 5 hours. 5 hours. Meron din tayong nakikinig doon sa Saudi Arabia, si Fly, kalimutan ko na yung pangalan niya, saka si Jolly, Sister Jolly doon sa Hong Kong, saka yung mga Hong Kong, kanina nakita ko yung Hong ministry. Sana nanonood pa sila ngayon. Sino pa ba yung mga nakita ko? Si Nicanor pala, si Brother Nicanor ng Honolulu. Nagkaroon na kami ng Bible study, dati kong estudyante yan. Pagbalik loob sila nung nandun kami noong 2018. Dalangin natin sila na patuloy sila. Yan. Sa Mindanao, nakita ko kanina doon sa CDO. Pero naka-online, CDO, Cagayan de Oro City, yung church, Iglesia ng Diyos doon. At saka sa Zamboanga, marami silang naka-online. Nakita ko kanina sa Zamboanga, sa Dumingag, Zamboanga del Sur, marami silang naka-online doon. Salamat sa Panginoon. Yan. Sana mapagpala tayo sa umagang ito. Yan. Happy anniversary sa Ilocos Norte. Sa pangunguna ni si Brother Rolly Sagsagat. Panalangin natin sila mga kapatid na maging matagumpay, may maligtas sa araw na ito. Kaya mapalakas sila sa kanilang iglesia. Ang iglesia ng Panginoon doon. Sana nakarating sana kami, sana. Wala sana ako dito. Pero hindi niloob ng Panginoon. Wala pang signal sa bandang norte. Nahirapan sila doon. Parang napakalayo naman. Ang layo ng Canada, pero may signal sila. Yan lang yung Ilocos, walang signal. Kaya dalangin natin, sana dumating din yung converts doon, o kaya ano pang mga may bago yung dito, di ba? Sana magkaroon ng mga signal para buong Pilipinas nakaka-online. Meron din pala sa Biliran, sila Brother Rego. Kaya lang sabi niya, maulan daw kasi merong bagyo ngayon doon. Papalapit na bagyo. Yung kailan maglalandfall yon. Ano bang pangalan ng bagyo ngayon? Tapos na si Pipito, ngayon, Kinta. Ang ibig sabihin ng Kinta, 5. Signal number 5 yata yun, Nakakinta siya. Ang bilis. Kaya dalangin natin mga kapatid. Ngayon ang ating mensahe, mga kapatid, ipagpapatuloy natin yung ating mensahe noong nakarang linggo dahil hindi ko natapos. Meron pang 3 division ito. Yung God's calling. Dito sa verse 9, sabi niya, naka-online ba si Brother Danabat? Wala na. Hindi na tayo mag-English ngayon. Who had saved us and called us. Bakit English yan? Na siyang sa atin ay nagligtas sa atin at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amang banal, salamat po sa umagang ito na muli naming may pagpatuloy ang pagsamba namin sa inyo sa araw na ito. Salamat sa mga nanonood sa pamagitan ng social media, sa pamagitan ng teknolohiya na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Pagpalain mo kami dito sa buong bansa namin hanggang doon sa ibang bansa. Mapagpala kami, mapatibay kami sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, ito pong samot na langit. Amen. Ngayon yung God's calling nga. Tayo ay tinatawag ng Diyos. Bigay ko ng summary doon sa pinag-aralan natin o mensahe ng nakaraan. Pag sinabi natin God's calling, God is calling us. And you know the meaning of the church, ang kahulugan ng iglesia ay mga tinawag.
called out ones. Yun ang ibig sabihin ng iglesia, mga tinawag yan. Kaya ang Diyos tumatawag sa atin. Napag-aralan natin narinig natin nung nakarang linggo, He called us to salvation. Yun ang una. Kasi tayo ay nasa kasalanan. Noon, tinatawag tayo para maalis tayo sa kasalanan. Kaya kung mayroong nagtuturo sa inyo dyan na mga pastor o anumang sekta ng relihiyon, na hanggat nandito ka, nagkakasala ka, maling relihiyon yan. Maling pananampalataya yan. Sapagkat maliwanag na sinasabi ng Biblia, tinatawag tayo para maalis sa kasalanan. Matthew 1:21, yan ang sinasabi niya dyan. Ha? Sister Andrea, how are you? He's watching from West Virginia. So that is the meaning of the church. Because the meaning of the church, called at once, He called us to be saved from sin. That is the simple meaning of salvation. Salvation means deliverance and freedom from sin. So, if a pastor or a minister preaching that you cannot be saved from sin, that is a false religion. That is not the truth. Ang katotohanan, ang magpapalaya sa inyo, ano ang katotohanan? Will set you free. Who will set you free from sin? Jesus Christ. Kaya sa Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, napakaliwanag ng Biblia. Ha? Hindi na kailangan nakapag-aral ka para maunawaan mo ang Biblia. The Bible is very simple. You can understand even you are not a professional, or you are not educated. Di ba? Kaya, yan ang God's calling. Then He called us for consecration. After we are saved, we have to consecrate our life to God. Pagkalob natin ang buhay natin sa Panginoon, tulad nung napag-aralan natin in our Sunday school, the first oil is justification, that is salvation, that is regeneration. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. Tapos, after that, we have to get the second oil, and the condition to get the second oil na sinasabi ni Brother Bokwa kanina sa Sunday School is to consecrate your life. That is the condition for sanctification. So that we can cleanse from all sin, from carnality, from the root of sin. Then, yung pangatlo na as diniscuss ko nung last Sunday, the call to separation. Separation. After we consecrate our life, we have to separate from evil, from the world, from worldliness, from evil companions. Kailangan humiwalay na tayo sa mga bagay na yan. Humiwalay na tayo sa mga bagay ng mga bagay na makasalanan. So after that, na-discuss natin, the call to self-denial. Para magtagumpay tayo, so that we can be successful in our Christian life, we have to deny ourselves. Deny ourselves means die to self. Yung mamatay ka na sa sarili mo. Sabi nga according to Adam Clark, Matthew Henry, a man's self is to him the prime cause of most of his miseries. Yun daw kalungkutan, problema, dahil sa sarili. Because of self. If you love yourself, kailangan mong pagbigyan ng self mo, di ba?
Pagbigyan mo yung kinakain mo, dinadamit mo, lahat. Pag hindi mo nakuha yon, yung mga iba magpapakamatay na. Yung mga iba, malulungkot na. Mawawalan ng pag-asa. Mawawalan na sila ng yung ganang mabuhay dito. Kaya yan ang ating yun yung ngayon punta tayo doon sa panglima. Hindi ko na-discuss ito nung nakarang linggo. The fifth call is the call to sacrifice. Tamang-tama doon. Tamang-tama sa ating lesson. Our lesson is living sacrifice. And He is calling us to sacrifice ourselves. Are you ready to sacrifice yourself to God? Handa mo bang isakripisyo, ihandog, idaton, doon natin Ilocano, ang iyong buhay? Doon sa Marcos 10:21, there's a story here, a parable, and Mark chapter 10:21. In Mark chapter 10, verse 21, this is the parable about the rich young ruler. Because the rich young ruler, he approached Jesus Christ and asked Him, "Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?" He's asking how to inherit eternal life. He's asking how to get to heaven. Yun ang ibig sabihin nun. Paano ba tayo pupunta sa langit? Kung tatanungin natin, if we ask people, you want to go to heaven? Taas lahat yan. They want to go to heaven. Pag sinabi, sinong gustong pumunta sa impyerno? Want to go to hell? Sino sa inyo? Bilang may nagtaas, yung pala, kagigising niya lang. Nabigla siya, no? Kaya kung minsan, hindi niya rin naintindihan pala yung napag-uusapan. Kaya, all of us want to go to heaven. You have to inherit eternal life. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Jesus said unto him, Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy mother and father. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Nasunod ko na yan, lahat. Mula nung bata pa ako. Maybe he's a religious man. Pinalaki siya sa bahay na isang mananampalataya. Tapos sabi niya rito, kaya sabi niya rito, pagtitig sa kanya ni Jesus, giniliw siya. And Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Parang din nun yun sa unang diniscuss ko nung last Sunday. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me. That is the calling of Jesus Christ. Follow me. He is calling us to follow Him. But if we want to follow Him, we have to sacrifice something. You know the meaning of sacrifice? Kanina, yung Sunday school natin, the meaning of sacrifice there is to die. To give yourself. Ihandog mo yung buhay mo. Pero there's another meaning of sacrifice in dictionary, in Webster Dictionary. That is giving up valued thing for the sake of another. Giving up a valued thing, yung pang mahalaga sa'yo, na you have to give up that to get the other. Then,
is more worthy or more important or more urgent. Kaya dito yung mayaman, yung rich man, ano yung hindi niya mai-give up? Ano ang hindi niya mai-sacrifice? Yung kayamanan niya. Kaya nung sinabi niya, when the rich young ruler asked, "What lackest thou?" Ano bang kulang ko? Siyempre, Diyos ang Panginoon. He is God. Kaya alam niya kung anong kulang niya. Alam niya kung anong hindi niya mai-give up. Kasi nakikita niya sa kanyang puso. Every one of us here, He knows our heart. If you ready to give up everything for Christ's sake, handa nyo bang ihandog ang buhay nyo o isakripisyo para matamo nyo lamang si Kristo, ang buhay na walang hanggan? Handa nyo bang iwanan niya? Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, when Jesus said, "Thou lovest thou," anong sabi niya? "Sell whatsoever thou hast, give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven." Because His treasure is His money, His possession, di ba? Kanina doon sa Sunday school natin, yung kayamanan, yung pera. Maraming nahulog sa pera, maraming ipinagpapalit nila ang kanilang kaluluwa sa pera. Hindi baling mawalang dignidad, hindi baling magnakaw, hindi baling makakuha siya ng maraming salapi. Kahit sa masamang paraan, gagawin niya na. Sabi nga ng Biblia, "What shall a profit a man if he gain the whole world and lost his soul?" O, di ba? Anong kwento ng kayamanan? Madadala mo ba yan sa langit? Sabi nga kanina sa Sunday school natin, sabi ni Brother Arnaldo, Brother Bokwa, hindi masamang yumaman. Ano may yayaman dito? Sino kayang yayaman sa atin dito? Wala yata. Ang sa tibuman lang dito eh. Pero ang importanteng kayamanan, anong pinakamalagang kayamanan? Spiritual riches. Hindi mawawala yan. Hindi maaalis sa iyo yan. Yung salvation, yung kaligtasan. Kaya huwag mong ipagpapalit ang kaligtasan mo, ang kabanalan, ang malinis na puso sa mga konting pera lang. Di ba? Konting pera lang yan. Gaano karami yung konting pera? Sabi nga, "What shall a profit a man if he gain the whole world?" Sa'yo na ang buong mundo. Sino ba ang taong nagkaroon ng kayamanan na buong mundo? Wala siguro, no? O sabi mo na, buong Benguet. Meron ba tao na nagkaroon ng buong Benguet sa kanya? Wala rin. O sabi mo, buong La Trinidad. Wala rin. Buong Lubas, sa'yo na. Mayaman ka na siguro, buong Lubas, sa'yo na. Ano? Wala rin. What shall a profit a man if he gain the whole world and lost his soul? Kaya walang kwenta yan eh. Sa harapan ng ating Panginoon. Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang kaligtasan. Mas mahalaga si Kristo. Mawala na lahat, huwag lang mawala ang Panginoon. Huwag mo lang ipagpapalit ang Diyos sa buhay mo. Kaya nung narinig niya ito, nung narinig niya yun na ipagbili mo lahat, you sell all your possession, give to the poor, and you have treasure in heaven. And he was sad at that saying, and went away grieved. Tingnan niyo. Nahapis. Ang sabing ito, siya yaong namamanglaw. He cannot sacrifice his money, his possession, in order to get eternal life. O kayo, what will you give up? Wala naman kayong pera, di ba? Mga kabataan.
Maaaring ang hindi mo may give up, your ambition. Meron kang reservation. Maaaring yung girlfriend mo, boyfriend mo, you cannot give up. Meron kang gustong gawin na hindi ko pa nagagawa ito. Gagawin ko muna bago ko ibibigay ang buhay ko. Bata pa naman ako. O diba? Kailangan ngayon na. Now is the day of salvation. Now the day you consecrate. You sacrifice for Christ. Kaya ngayong hinihingi ng Panginoon, a living sacrifice. Di ba sa Romans 12:1? Ang hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon ay sabi nga, I beseech you therefore, brethren. What do you mean by beseech? Beseech. Ipinamamanhik. Nagmamakaawa ang Diyos. Alam niyo ba ngayon ng Diyos ang nagmamakaawa? He's beseeching us. Inamamanhik siya. Namamanik siya sa mga tao. Namamanik siya na maligtas ka. Malis ka sa kasalanan. Kasi mapapahamak ka. Pupunta ka sa impyerno. Pupunta ang tao sa impyerno. Kailangan yung kanyang pamamanhik, tugunan natin. Sabihin natin, narito ako, Panginoon. Tatanggapin kita. Paglilingkuran kita. I will sacrifice everything. Ibig sabihin, I will give up everything. Para lang sa iyo, Panginoon. Handa nyo bang gawin yan, mga kapatid? Sabi nga rito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, alang-alang sa kabagan ng Diyos. He's merciful. Kahit ang tao gumagawa ng kasalanan, kahit na hindi ka tumatanggap sa Panginoon, kahit na anong ginagawa mo dyan, buhay ka pa rin, buhay pa rin tayo. Hindi ka sumusunod sa Panginoon. Because of His mercy, mahaba. His mercy is enduring, sabi nga. Nagtitiis siya. Baka sakaling isang araw, magising ka, mag-decide ka, you will offer your body a living sacrifice. Sabi nga rito, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Why a living sacrifice? Your body. Yung ay pinaliwanag sa Sunday school natin, during the Old Testament time, you have sacrificed an animal, dead animals. Pero walang no blemish, walang kapintasan. Yun ang kalimbawa ng Panginoon, kalimbawa din natin. When we say body, a living sacrifice, what do you mean by that? We must be first be saved from sin. Because a man or ang tao who is a sinner is a dead. He cannot offer, okay, he cannot, hindi niya mahandog. He cannot present his body a living sacrifice because he is dead because of sin. Kaya hindi pwede yung tao na ibigay niya ang kanyang living sacrifice if he is a sinner. Because a sinner is dead because of sin. Dito nga sa ano ba yan? Efeso 2:1. And ye had quickened who were dead in trespasses and sin. So, sino yung tao? Yung taong gumagawa ng kasalanan. A sinner, sabi nga, dead. He is dead because of trespasses and sin. So that's why you cannot offer your body a living sacrifice because you are dead. Because the body, the soul uses the body, ginagamit ang ating katawan. Sino ang gumagamit ng ating katawan? Yung kaluluwa natin, our soul. Kaya yung isang makasalanan, paano mo makikita na siya is makasalanan? How do you know that he is a sinner? O, a man is a sinner?
because of his body. Kung makasalanan ng tao, gagamitin niya yung kanyang body for sin. Anong gagawin niya? Magsusugal, mapapatay ng tao, magnanakaw, gagamitin niya yung kamay niya o yung bibig niya, o anumang mga bagay sa kanyang katawan. Pero after na siya naligtas, after you are quickened, yun ang born again, naalis na yung kasalanan, you are now ready, a living sacrifice. Body, you can offer your body a living sacrifice. If you are a sinner, you are not ready to be a living sacrifice. Your body, you cannot give your body, or present your body a living sacrifice. Kailangan siguraduhin mo muna, ligtas ka sa kasalanan before you going to God to offer your, or to present your body a living sacrifice. You must be saved from sin first. That's why the rich young ruler, maybe he is not saved from sin. Or maybe he is saved from sin, but he cannot sacrifice yung kanyang possession, his possession. How about you young people? Kayo mga young people, handa nyo bang ibigay ang buhay niyo? Tinatawag kayo ng Panginoon na you sacrifice yourself. He's calling you. If you say you give up everything, you give up your ambition. May ambition ka, pero dahil bayan sa Panginoon, tinatawag ka. If that's your calling, handa mong iwan lahat yan. Sabi nga doon sa consecration, kung ang Panginoon ibinigay niya ang kanyang buhay, bakit hindi ko naman ibibigay ang buhay ko sa Panginoon? Kaya niyo bang ibigay ang buhay niyo sa Panginoon? Iwanan niyo ang lahat. Maaring wala kang pera, pero yung nasa iyo, na yun ang reservation mo, yan ang hindi mo may give up. You have to give up. You have to die to yourself. Mamatay ka sa iyong sarili. Pag hindi nyo ginawa yan, hindi kayo magtatagumpay. Pag hindi nyo sinakripisyo ang buhay nyo, hanggang simula lang kayo. Kaya itong mga kabataan na ito, hanggang simula lang. Yung mga iba nga, hindi pa tumatanggap. Kasi nag-iisip-isip, ay bibigay ko ba ang buhay ko? Tatanggapin ko ba ang Panginoon? Ngayon, kung nagsisi ka na, kasi yung, di ba may 4 na klase ng puso ng tao? There are 4 kinds of heart in a heart of man. Yung iba, nakinig ng salita ng Diyos, kinuha ng Diablo, wala na. Kaya merong dito, nakikinig, physically present but mentally absent. Naririnig niya, paglabas dito, wala na. Pag-uwi niya, wala. Yung iba naman, yung pangalawa, narinig niya ang salita ng Diyos, enthusiastic siya, tinanggap niya ang Panginoon, pero sa konting pagsubok, dahil hindi siya lubusang napabanal, hindi niya binigay ang buhay niya. After trial, konting kalabit lang, konting pagsubok lang sa buhay niya, give up na siya. Kaya kailangan yung puso natin tulad ng good heart, yung ba nahulog doon sa mabuting lupa, nagbunga. Kukunti lang yan, mga kapatid. Sino kaya sa inyo ang magpapatuloy? Alam mo sa ministeryo ni Pastor Lusong kami, tumanggap ako. Marami kaming kasama noon. Tapos, na-share ko ang ebanghelyo sa mga estudyante namin doon sa Balawang. Marami rin tumanggap. They come and go. Anong come and go? Tatanggap. Sa umpisa, ang ganda ng patuto niya na umiiyak ka pa siya, umiiyak ka rin. Napapaluha ka na. Ang gandang pakinggan ng kanilang mga testimony. Tapos, ilang panahon lang, wala na. Nag-backslide na. Sana, itong online na ito, marami sa mga estudyante namin nasa abroad na eh.
Nakarinig na sila ng Ebanghelyo. Nataniman na sila. Di ba ang salitan ng Diyos ay tinatinim? We are sowers, sowing seed to the heart of men. Pag narinig nila ang Ebanghelyo, di nila makakalimutan yan. Di ba? Lalo na pag tumanggap at nag-backslide. Kaya nga nito lang, merong nagbalik-loob na dati naming estudyante, dati ko si Joselito Trinidad, nasa New Zealand. Nakapagbalik loob sa Panginoon. Meron din yung taga-Recuerdo o taga-Bungabon ba yan? O saan ba yung galing? Bungabon. Si Annalisa, no? Hinanap niya rin ang Panginoon. Dating tumanggap, nakapagbalik loob sa Panginoon. Kaya kayong mga nakikinig ngayon, sa online na ito, kung nag-backslide ka, magbalik loob ka. Sana marinig ng mga dati kong estudyante ito na kasama naming naglingkod. Ilang taon din. Umabot din sila ng 3, 4 na paglilingkod. Alam niyo kung ganyan lang ang pananampalataya mo, yung experience mo. Yung 5 years, delikado pa yan. Tapos, kailangan 10 years. Medyo aabot ka ng 10 years na talagang ihandog mo ang buhay mo sa Panginoon. Ha? Magiging ko na, may ramot ka. Nung sabihin niyo, will be rooted in your faith. Na kahit anong pagsubok, anong bagay na dumating sa'yo, trials and temptation comes your way, you will be victorious. Kasi kung mahinang pananampalataya mo, konting pagsubok lang, magtatampo ka na. Nakarinig ka na lang konti, may sinabi lang sa'yo ng konti, magtatampo ka na sa Panginoon. Magtatampo ka na sa kapatid o sino man yan. Tapos, isali mo pa ang Panginoon. Kaya magpakatatag kayo mga kapatid, mga kabataan na nandito. Halos mga kabataan, ang mga kasama namin dito, mga kapatid. Ibig sabihin, pagkabataan ng marami sa isang iglesia, lalago ang gawain dito. Sapagkat ang sabi nga ni Rizal, anong sabi ni Rizal? Kabataan. Ang kabataan ang Pag-asa ng bayan, ng bansa. Ganyan din sa iglesia. Bakit kabataan? You have the enthusiasm. You have your strength. Hindi pares naming matatanda ngayon. Nung kabataan pa ako, kahit anong lakad dito, lakad doon. Ngayon, pag gising ko ng umaga, ay na, nagsakit eh. Kasi, aray ko. Meron kang aabutin. Ang tagal mong inaabot. Kung kabataan ka, ganun. Di ba? Ang lakas mong kumilos. Kaya hinahamon ko kayo. Ang pinakamalagang magagawa nyo ay maglingkod sa Panginoon. Yung mga bagong tanggap ngayon dito. Sana, pagkatapos sana nating tumanggap, mamatay na tayo. Dapat diretso na tayo sa langit, di ba? Kasi maraming pagsubok, maraming problema dito. Di ba? Ganun sana. Pagtanggap mo ngayon, bukas, patay ka na. Oh, langit na agad. Pero meron tayong maalala na kapatid. Naalala niyo ba si Sister Joanna? Tumanggap siya sa Panginoon. Dating kasama nilang nagtuturo doon sa mga Koreano diyan sa Baguio. Ano yung mga pinagtuturuan niyo? Sister Lovelyn saka Sister Amy? Ano nga kabidi mo yun? PIA. Nagturo din si Steve eh. PIA? Mga Koreano? Pinaimbitahan. Sino nakaimbitahan sa inyo? Si Lovelyn o si Amy? Napatutuhanan nila. Tapos dumalo rito. Anak pala siya ng Diyos. Tupa pala siya ng Panginoon. Tinanggap niya ang Panginoon. Submissive, humble, at saka masunurin siya sa Panginoon, obedient, sa modesty,
Tapos nakapagturo siya doon sa dagupan. Meron pala siyang sakit. Hindi niya sinasabi. Pinapanalangin niya lang. Kinamatay niya yun. Yung pala may tumor siya sa utak, buong utak niya na may tumor na pala. Kaya, nakuan siya, nakomatose siya, namatay na siya. Pero nasa langit siya ngayon. Diba? Eh kung mamatay ka, wala ka naman sa Panginoon, pupunta ka naman sa impyerno. Kaya mga kapatid, magtiwala kayo sa divine healing. Kahit ikamatay niyo, kung kaya niyo. Hindi naman natin pinipilit yan eh. Sana yung divine healing, tulad nung panahon ni Pastor, may balik. Yung bang, pag may sakit noon, pupunta kami sa Lakayan. Bakit may hospital ba doon? Diba? Halimbawa, si Brother Benny, matapat din na pag may sakit yung anak niya. Eltor yun eh, o suka, tae. Hindi niya dinala sa doktor. Saan niya dinala? Sa Lakayan. Lakayan Hospital ng Church of God. Binantayan nila ng magdamag yun, kinaumagan, gumaling na. Sister Judith, nagkaroon siya ng peptic ulcer. Tapos sabi niya, yung kanyang tricycle driver, pupunta tayo sa Lakayan, masakit ang ulcer ko. Bakit may hospital ba doon? Sinong pupuntahan mo doon? Siyempre, sabi niya, yung mga pupuntahan mo, yung mga, di ba, doon sa chapter 5 ng James kung may sakit ang sino man sa'yo, patawag ang matanda sa iglesia, pahiran siya ng patong kamay, at sila'y gagaling. Panalangin siya, at sila'y gagaling. Sana darating yung muli ng ganon. Kasi ngayon, ang kan natin ngayon, pagka may nagkasakit, doktor agad, di ba? Hindi natin masisi, kasi wala na tayong tatakbuhan na merong miracle healing. Divine healing. Nagkasakit nga ang anak ko ng ano yan? Appendicitis. Appendix. 5 years old. Meron pala silang, sa side ni Wilma, meron pala silang doon, meron pala silang background na gano'n. Bata pa lang, nagkakaroon ng appendicitis. Eh, nung sumakit ang tiyan niya, dinala ni Wilma at saka ni lola niya, nung buhay pa siya, eh nakita nila, acute na. Pinapaiwan na at operahin na. Kinabukasan, huwag nang kakain. Sabi ko naman ay prayer meeting ngayon. Iuwi niyo sa bahay, pagdating natin ng prayer meeting, dalhin natin sa prayer meeting. O tignan mo, hindi ko sinabi na, sige dyan na, sa ospital. Hindi ko sinabi yun, sabi ko, iuwi nyo. Tapos, maghahapon na yan eh. Nandun ako sa school, nagtuturo ako noon. Wala akong kaba. Wala akong sinabi na, baka mamatay na yung anak ko. Baka ganito. Kailangan maoperahan na. Hindi ko sinabi yun eh. Sinabi ko sa Sister Wilma, iuwi mo, prayer meeting ngayon, ipanalangin natin. Alam mo nung gabing yon, pinanalangin namin, prayer meeting, natulog siya, kinaumagaan, wala na yung appendicitis niya. Gumaling. Tingnan niyo yan, ano? Yan ang himala ng ating Panginoon. Kasama yan sa kaligtasan. Kasama yan sa, sabi nga, sa kanyang mga sugat, tayo magsisigaling. Kailangan lang ng pananampalataya. Practice your divine healing, mga kapatid. I-practice nyo. Holiness, you can practice it every day. Parang makasalanan, you practice sinning, di ba? Pero kung banal ka, you practice to be holy. Huwag kang magmumura, huwag kang... May power tayo, give us power so that you cannot sin. Eh, nang sinasabi rito, mga kapatid, are you ready to sacrifice yourself? A living sacrifice. Isipin nyo kung ano yung mga hadlang sa iyo. Are you ready to give up?
give up mo. Ako, give up ko lahat eh. Ngayon, ang iniisip ko na lang, maglingkod sa Panginoon. Hindi ko iniisip na sana magkakotse na ako, sana lumaki ng bahay ko, sana ganito. Ang dinadalangin ko lang ngayon, kung dahil ako ay tinatawag ng Panginoon, kasi may kanya-kanyang calling tayo doon sa Sunday School nga kanina. Hindi lahat tayo hahayo. Kung lahat tayo hahayo, sino bang may iwan dito ay? May calling ka. Kung sa bahay ka lang, sa bahay ka. Huwag ka naman maingit sa iba na, siya pupunta-punta sa Amerika. Ako hindi. Wala na. O sa Canada. Ibang calling. Ang mahalaga dyan, kung tinanggap mo ang Panginoon, yung konting talento mo, ginamit mo sa Panginoon, langit din ang pupuntahan mo. O, diba? Kung walang special doon. Lahat tayo, pare-pareho lang. Dadatnan natin doon. Kahit gaano kahit gaano ako nagpagal, kung ano-anong ginawa kong pagpapagal, ikaw ay nasa bahay lang, nananalangin, tapat ka, nailapit mo ang mga anak mo, tumanggap sila sa Panginoon, langit din ang pupuntahan mo. Di ba? Kaya maging tapat tayo sa Panginoon. Kapagkat mayroon tayong buhay na walang hanggan. Yung isa pa, the call to imitation. Dito sa 12:26, ano bang ibig sabihin yung imitation? Tularan. Imitate. Kung anong si Kristo, ganun din tayo. Sa 12:26 ng ano ito? John 12:26. If any man serve me, let him follow me. If you want to serve the Lord, follow Him. Ano pa? Where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. How? A call to imitation. What we are going to imitate to Christ as a servant. Di ba He came as a servant? Doon sa Pilipos, servant ng Panginoon eh. He came to this world as a servant, not as a leader or na paglingkuran mo siya. Kaya dito sabi niya sa Pilipos 2:7, Pilipos chapter 2 verse 7. Ano sabi niya rito? Kundi bagkus, sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Who being in the form of God, He made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant. So a call to imitation as a servant. Because Jesus Christ came as a servant. Sabi nga ng ating Panginoon, I came not to be served, but I came to serve. Hindi ako, tama ba yan? Hindi ako naparito upang paglingkuran, kundi ako'y naparito para maglingkod. Kaya yung mga Kristiyano, slave tayo. Isa tayong mga alipin ng Panginoon. Dati alipin tayo ni Satanas, alipin tayo ng kasalanan. Pag tinanggap natin ng Panginoon, magiging alipin tayo ng ating Panginoon, a servant of righteousness, di ba? Sa Roman chapter 6 ng Roman, ano sabi niya rito? 18:19. Romans chapter 6, 18-19. Being then made free from sin. After we are free from sin because of Jesus Christ, you become the servant of righteousness. Servant of Christ. Servant of God. Tapos sabi niya sa 19, nagsasalita ko ayon sa 20, sabi niya, 19 to 22. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, yun. Doon sa 20, for when you are servant of sin,
Before we accept Jesus Christ, we are servant of sin. But now, we are servant of righteousness. And ye free from righteousness. What the fruit ye then, those things whereof ye are now ashamed, in the end of those things death. But now, being made free from sin, and become servant of God, we are now servant of God. Ye have your fruit unto holiness and everlasting life. We have everlasting life. If we are servant of righteousness, or servant of God, or servant of Christ. Meron akong natandaan na istorya noon. Ewan ko saan ko narinig yun, sa Bible Illustrator. Doon daw sa, dati, nung panahon ng mga slavery doon sa Southern America. Merong isang missionary, nakita niya yung isang alipin na black. Kawawa. Naawa siya doon sa black na yun. A servant, a black servant. And he bought it. Binili niya. Kaya nung binili niya, sabi niya, kalagan niyo siya. He's now free. Tingnan niyo, ano. Binili niya, pero sabi niya, malaya ka na. Pinalaya siya. Pero sabi nung servant, sabi nung black, no, I will serve you. Tingnan niya, hindi. Paglilingkuran kita, Panginoon. Sabi niya. Anong ibig sabihin nun? Pinalaya siya, malaya na siya, pero sabi niya, Panginoon, paglilingkuran kita, Panginoon. A free servant. That is a love servant, di ba? Ganon tayo. Pinalaya tayo ng Panginoon dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. He sacrificed doon sa krus ng Kalbaryo para mapalaya tayo sa kasalanan. Ngayon, pinalaya niya tayo. Anong gagawin natin? Tulad ng slave na yon, sasabihin natin, Panginoon, paglilingkuran kita. Free servant, ang sabihin nyo, yung naglilingkod na hindi binabayaran. Alam mo yung bayaran, yung binabayaran. Pagka nagtatrabaho yan, pag binabayaran, pag oras na ng alas 5, ano? Basta alas 5, agawid ako. Uri niya raramito. Pero mga Pilipino, iba eh. Minsan napunta ako ng Amerika doon sa Mercersburg's printing press ni Brother Dan. Sabi niya, tumulong ka doon. Tumulong ako, yung sa printing press niya. Yung mga letter ba, yung itutupi mong gano'n. No? Kasama ko yung mga Amerikano. Mag-isa ko lang Pilipino. Nung sabi niya, alas 10, kuwan na, yung alas 10, merienda. Imbes na itutupi niya gano'n, ay alas 10, alis na ka. Pag Pilipino yun, pag tutupi niya muna, talakas na tayo. Saka alis, di ba? Ganun tayo, di ba? Eh kung bayaran ka, mahalaga yung napatagtibanlog mo, wala na. Yan. Mahalaga ang pagod mo. Yung mga iba nga, pabanjing-banjing mo, binabayaran mo, di ba? Pag-alipin mo. Tayo pag-alipin ni Kristo, 24 hours yan. Di ba? Alipin tayo ng Panginoon, 24/7 yan. Kahit anong oras. Kaya nga pag tinawag ako na, brother, may kausapin tayo dito. Yun sa parang si Quirino. Yung bago maligtas sila, Pastor Taan, sila Brother Taan doon. Iyabang manggarot ni Brother Kit. Iyabang na. From Baguio, nagbiyahe ako ng 5 hours. Tinawag ako ng kinawagan. Narating ako doon before, after lunch. Nagtaka yung si Brother Rodrigo ni. Nagpaspasan. Sila ka na jet. Parang jet, sabi niya eh. Jet nga rod. Tingnan nyo pag ganon, pagka naglilingkod ka sa Panginoon, walang bayad dahil naglilingkod ka sa pag-ibig. Yung pagod mo, hindi mo iniisip. 24 hours.
Tingnan mo yung mga sa construction, pagka, kuwan. Ito, may ginagawa ko dito sa construction natin dito, ure alas 6, basta dati init pa lang. Sabi nung dumadaan dito na katiwala dyan sa La Trinidad. Oh, grabein. Kasi kung walang bayad, hindi ka alipin na binabayaran, walang oras yan, gumagawa ka, di ba? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko sa inyo? Pero kung bayaran ka, yung binabayaran yung oras mo, wala. Pero pagka naglilingkod ka sa Panginoon dahil sa pag-ibig, hindi ka naghihintay ng kapalit, hindi ka naghihintay ng bayan. Hindi tayo bayaran. Ang mga pastor sa Iglesia ng Diyos, hindi bayaran yan. Naglilingkod tayo sa pag-ibig. Sabi nga, love constrained us. Ang pag-ibig ang nagtutulak sa atin para tayo ay maglingkod sa Panginoon. Kasi may utang na loob tayo sa Panginoon. Anong utang na loob natin sa Panginoon? Niligtas tayo sa kasalanan. Nagbago ang ating buhay. Ang panghuli, the call to Himself. Tinawag tayo para sa Panginoon. Sa Matthew 9:9, maganda itong kwan na ito, istorya ni... alam niyo kung sino yung tinawag na alagad dito? Sino yan? Sa Matthew 9:9. At Jesus passed forth from thence. He saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said unto him, "Follow me," and arose and followed him. Yan, doon sa Lucas 5:28, ibang pagkasabi niya rito Luke chapter 5:28. At pagkatapos na mabagay nito, and after this thing, he went forth and saw a publican named Levi, sitting at the receipt of custom, and he said unto him, "Follow me." And he left all, rose up, and followed him. Napakaganda. Alam niyo yung salitang yan, kayong he left all and followed him. Because if God calling you, follow me. Halimbawa, tawagin kayo ng Panginoon ngayon, follow me. Are you ready to left all like Levi and Matthew? Siya ang sumulat dito sa Matthew. And he is a publican. You know what is a publican? Tax collector for the Roman government. And reviled by the Jews. Ang tingin nila, pagka tax collector ka, publican ka, ang tingin nila sa'yo, buhaya yan. Di ba? Magnanakaw yan. Corrupt yan. Dishonest yan. Yun ang tingin nila sa publican. Kaya nga doon, yung Paris yan ang tinitingnan nila, yung mga publican na yan. Tignan nyo, when they enter a temple, di ba? Yung the Pharisee and the publican. Yung isang Pharisee, he is very religious. Sabi ng Pharisee, Panginoon, I give my tithes, I do everything for you, I will serve you, paglilingkuran kita. Tinuro niya pa yung publican. Kasi ang tingin nila sa mga publican, napakasama. At sa mga publican, tulad ni Matthew, little inclining to religious, hindi sila mga Diyos. Kasi alam nila, pag pinasok nila yan, pangit ang tingin nila sa kanila. Tinuturo ng Pariseo, hindi tulad ng makasalanan na yun. Hanapin na yun. Yung mga kuminsan, yung mga nagsasabing Kristiyano, kaya walang tumatanggap, pag hindi nila kapanampalataya, hindi nila papansinin, idinagang nila. Pero ang Panginoon, pero yung publican, sabi niya, kung minsan kung sino pa yung makasalanan, yun ang mga nagsisisi. Yung mga religyoso, yun. Mahirap maligtas yun kasi mabait naman daw sila. Yung mga religious people. Yun ang dito sa atin,
Meron silang idioms dito, yung banal na aso, santong kabayo. Ang ibig sabihin ng, that is a Filipino idioms, banal na aso, santong kabayo, it means hypocrite. Religyoso, karamihan dito sa Pilipinas, they are hypocrite. Banal na aso, santong kabayo. Mga politiko natin. Mga nanungkulan, mga kurap, kaya hindi tayo umaasenso. Di ba? Pero kung minsan, kung sino pa yung masama, yun ang talagang tumatanggap. Kasi marami ka, alam mo, marami kasalanan. Yung, nung nandun yung publican, sabi niya, Panginoon, dinadagungan niyo yung kanyang dibdib. Maawa ka sa akin na makasalanan. O, di ba? Kung minsan, kung sino pa yung makasalanan, siya umaamin talaga na siya yung makasalanan. Kaya maraming pupunta sa impyerno na mabait, na may relihiyon. Hindi lahat na nagsasabi sa kay Panginoon, Panginoon ay pupunta sa langit. Hindi lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa... What is the will of God? You must be saved from sin. You must be sanctified. Kaya makita natin dito, si Matthew, siguro may conviction na ito. Alam niya, napakasama niyang tao. Kaya nung sinabi, dumaan lang ang Panginoon. Dumaan lang ang Panginoon. He just passed by. Sabi niya, Matthew, Levi, come and follow me. Hindi na nagdalawang isip. Hindi na nagpaalam sa boss niya. Hindi siya natakot na mawalan siya ng trabaho. Hindi siya natakot sa boss niya. Iniwan niya lahat. Iniwan niya ang trabaho niya. Tingnan niyo yan. Kaya ba natin yan? Sacrifice natin? Give up everything? Para sundin lang ang Panginoon? Naging tapat. Naalagad ng Panginoon si Matthew hanggang sa kamatayan. Kaya siya ang nakasulat dito sa Matthew. May pinag-aralan siya. Kasi hindi ka pwede yan kung wala kang pinag-aralan. Kaya, yung mga lagad ng ating Panginoon, may fisherman, may pinag-aralan, si Pablo, Pharisee, si Matthew, publican. Kaya walang pinipili ang Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon, pumunta siya rito para hanapin ang mga nawala. Kaya sa oras na ito, tinatawag ka pa ng Panginoon. Pag sinabi niya ba sa iyo ngayon, halika, follow me. Come and follow me. Sabihin niya sa iyong sarili, your name. Your name. Tapos sabi sa iyo ng Panginoon, come and follow me. Are you ready? Tumayo siya agad. Iniwan niya lahat. Iniwan niya ang bisyon niya, iniwan niya ang trabaho niya, iniwan niya lahat para paglingkuran lang ang ating Panginoon. Kaya ba natin yan na ipagkaloob ang ating buhay? Kaya si Zaccheo, isa ring publican ito, di ba? Kaya maraming naligtas na ako, mga publican, nung naligtas si Matthew, umuwi siya sa bahay niya, nagpapiging siya, nagpa-party siya. Sino mga nandun? Lahat ng kaibigan niyang publican. Gusto niya marinig din nila ang salita ng Panginoon. Maligtas din sila. Di ba yan ang puso natin? Pagtapos natin naligtas, gusto natin maligtas ang mga minamahal natin sa buhay. Kung estudyante ka, kung anak ka, gusto mo maligtas ang parents mo. Kung magulang ka, gusto mo maligtas sa mga anak mo. Kaya yung mga Pharisee, sabi nila, pakikisalamuhan siya sa mga kasalanan. Sabi naman ng Panginoon, hindi ako naparito para sa mga matwid. Naparito ako para sa mga makasalanan. Kaya naparito siya para sa iyo, para sa akin, para tanggapin natin siya, paglingkuran. O mga kapatid, handaan nyo bang ipagkaloob ang buhay nyo sa Panginoon? He's calling you. God's calling you. Are you ready to give yourself? Hindi nagdalawang isip si Matthew. Hanggang sa wakas, sumunod siya sa ating Panginoon. Alam mo yung si Zaccheo, ganyan din. Di ba nung umakyat siya sa puno ng sikamoro? Publican din siya. Maniningin lang buwis. Nung naligtas siya, isasaulin niya yung kanyang kinurap ng 3 beses siya tayo na 3 times. Alam niyo ba na sa tradition,
he became the first bishop of Caesarea. Naging obispo pala, naging pastor, naging bishop. Si Zacchaeus. Kaya kung magiging tapat kayo sa Panginoon, handa niyong ipagkaloob ang buhay niyo pa sa Panginoon. Baka may tawag sa inyo, maaaring maging missionary kayo, maging pastor kayo, Sunday school teacher kayo, o anumang mga tawag, talento na pwede niyong ipagkaloob sa Panginoon. So yun ang mensahe ng ating Panginoon sa umagong ito. God is calling you. Tinatawag niya, He's calling you to be saved, to be sanctified, to consecrate yourself, to separate, to deny yourself, to sacrifice, and to call you to Himself. Yung Himself dito, a possession. Yung bang kahit saan pumunta ang Panginoon, sasama ka. He will lead you to Calvary. Ang ibig sabihin, handa ka bang mamatay para sa Panginoon? Handa ba kayong maglingkod hanggang kamatayan? Handa nyo bang ipagkaloob ang buhay nyo? Tulad ng mga apostol, they are ready to die. Because He called them to Himself. Katulad ni Mateo, namatay siya na naglilingkod sa Panginoon. Kaya kahit saan man pumunta, saan naman tayo dalhin na hindi naman niya tayo dadalhin sa kapamakan. Pag sumunod tayo sa Kanya, sigurado, saan tayo pupunta? Langit yan. Hindi tayo magsisisi. May buhay na walang ulan tayo. So yan ang ating napag-aralan, mga kapatid. Ayan tayo ay manalangin. Bigyan natin kay Sister Lovelyn. Ang panalangin. Sa pagtatapos natin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na butihin dakila sa lahat. Salamat Panginoon sa inyong mga salita. Salamat sa inyong pagpapala sa amin sa araw na ito. Salamat Panginoon sa inyong dakilang pag-ibig na amin pong nadama sa buong panahon po ng aming serbisyo. Salamat Panginoon na isa kami sa iyong mga tinawag. Salamat na ang iyong pag-ibig ang siyang namin nadama. Amen. At pinilis mo kami sa buhay na makasalanan. Salamat Panginoon sa pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Muli niyo kaming pinalakas at pinatatag sa aming buhay spiritual upang maging mapagpatuloy. At higit sa lahat, Panginoon, ay piliin namin kayong paglingkuran hanggang sa wakas ng aming buhay. Tulungan niyo po ang bawat nakinig, Panginoon, mga kasama namin dito, at sa mga nakinig at nanood sa live stream, Panginoon. Kayo po ang siyang gumawa. Amen. Ang mga salitang ito, Panginoon, ang manatili sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Napatuloy po namin mapanghawakan upang anumang bagay yung dumating sa aming buhay dito sa mundo ito ay hindi po kami mabagabag o mawalan ng tiwala sa inyo, Panginoon. Kundi lalo po kaming magsumikap na gawin ang iyong kalooban, sumunod sa inyo, Panginoon, at higit sa lahat din ay paggamit, Panginoon, para sa pagpapahayag at ikaliligtas rin po ng mga tao na hindi pa po nakakaalam ng iyong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa, lalo na po ang mga kabataan na tumanggap sa inyo, Panginoon, na may maging mapagpatuloy at ibigay ang buhay sa inyo, Panginoon, at maging ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, ang aming makita, Panginoon, sa sanglibutan ito, at kayo lamang, Panginoon, ang aming madakila sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na pinagkaloob niyo sa kabusugan ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Amen. Alam namin na kung kami tatalikod pa ay wala na po kami ibang pupuntahan pa, Panginoon. Kaya Amen. nawa kayo po ang siyang tumulong na higit sa lahat, Panginoon, ay may pagkaloob pa namin ng aming buhay sa inyo sa aming paglilingkod, Panginoon. At alam namin, Ama, na kayo po ang siyang tutulong upang kami po ay
maging matagumpay hanggang sa wakas ng aming buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa alipin rin na inyong ginamit, si Brother Jet, Panginoon. At kahilingan namin na kayo pa po ang magbigay sa kanya ng higit na kalakasan, mahaba pang buhay, Panginoon, upang magamit niyo pa po siya, Panginoon, sa saan man po, Panginoon, siya tatawagin upang ipangaral ang iyong banal na salita, Panginoon. At palain niyo po siya, Panginoon, maging ang lahat po ng mga ginagamit ninyo, Panginoon, na alipin at inyong lingkod na tumatayo po sa likod ng pulpito, na tunay po na nagpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon, ay patuloy niyo po silang tulungan at bigyan ng inspirasyon. Kaya ang lahat po ng pasalamat at papuri ay aming pong binabalik sa matamis na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bye-bye mga kapatid. Hanggang sa muli.